May kilala po na vlogger sa Facebook at siya isang mananampalataya, sa isang pastor at siya po isang Reformed Baptist na kilala natin. Siya po ay si Pastor Tim Chalice at sinabi niya po sa kanyang latest vlog na pinamagatan niya, "My son, my dear son, he's gone to be with the Lord." In all the years I've been writing, I have never had to type words more difficult, more devastating than this. Yesterday, the Lord called my son to himself, "My dear son, my sweet son, my kind son, my godly son, my only son." Nick was playing a game with his sister and fiancé and many other students when he suddenly collapsed, never regaining consciousness. Students, paramedics, and doctors battled valiantly but could not save him. He is with the Lord. He loved the Lord he longed to serve. We have no answers to the what and why questions. Ito'y nakakagimbal. Tatlo yung anak niya, yung panganay niya ay 20 years old. At siya'y nag-aaral sa isang seminary, Southern Baptist Seminary. So most probably siya'y magpapastor. Isang mabuting anak, isang makadiyos. 20 years old, biglang bumagsak at hindi na siya nagising at siya'y namatay. In fact, si Pastor Chalice ay in-interview ito prior to that, maybe ilang mga buwan. At ang interview ay tungkol sa how to prepare our children to die. And no matter how we prepare, still it is painful, scary. So lalo na kapag ito ay dumating sa atin, yung banta ng kamatayan, talagang may pagkagimbal, may pagkatakot. Sapagkat ang kaaway ay kalaban, ito'y resulta ng pagbagsak ng tao, pagrebelde sa Diyos, at tayo'y anak ni Adan, at pumasok ang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi natin ito maiiwasan, haharapin at haharapin nating lahat ang banta ng kamatayan. Paano tayo maghahanda dito? Saan tayo huhugot ng lakas, ng kapanatagan? Itong ating pinag-aaralan na serye ng Sermon ng Panginoon ay patungkol sa paghahanda sa kamatayan at ang kanyang sariling kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang banta ng kamatayan sa kanyang mga alagad. Itong tinawag na the farewell discourse mula sa chapter 13 hanggang chapter 16 at sa chapter 17 ay makikita natin sa teksto nating pag-aaralan kung paano niya inihanda ang kanyang sarili sa kamatayan at ang mga mananampalataya. Sa ating pagbabalik aral dito sa paksa na ito sa John chapter 13, 1-3, ang sulat ni Juan ay nagsasabi ng masabi na ni Jesus sa mga bagay na ito, itong discourse, itong pagtuturo niya. Bago siya mamatay, siya tumingila sa langit at sinabi, "Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggang ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggang, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo." Ito ang paghahanda na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sinabing dumating na ang oras ng kanyang kamatayan sa kamay, hindi lang ng kaaway, kundi mismo sa kamay ng kanyang Ama. At ang kanyang mga alagad na nanganganib sa kamatayan, paano niya inihanda? At mayroon tayong matutunan dito sa paghahanda sa ating sariling kamatayan at kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Paano hinihanda ng ating Panginoon
Una, siya ay nagpakita ng kababaang loob, ng humility, ng paglilingkod sa kanyang mga alagad, na dapat nilang tularan ng kababaan loob sa lahat ng panahon. Ipinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya sa kanyang mga minamahal na alagad na siyang pattern ng pag-iibigan ninyo bilang mga magkakapatid para malaman ng sanlibutan na iba kayo. Kayo'y mga alagad ko. Kayo'y mga ligtas. Kayo'y may buhay na walang hanggang. Paano inihanda ng Panginoon? Sila din ay binigyan ng babala na may Judas sa kabila ng lahat ng kanyang pagpapakita ng kagandahang loob na nasa gitna ng inyong ministeryo ay may Judas na magkakanulo sa akin. Paano hinihanda ng Panginoon? Nagbigay siya ng warning ng isa sa inyong leader, ako ay itatanggi sa publiko, sa si Pedro. Paano inihanda ng Panginoon? Nagbigay muli siya ng reminder na malapit na ang oras na siya ay patayin ng kanilang kaaway, ang sanlibutan at si Satanas sa mas malalim sa kamay ng kanyang mabuting ama. Paano sila inihanda na ngayon ay punong-puno na ng kaguluhan at pagkatakot ang kanilang puso na pareho nating nararanasan sa mga sama-sama iba't iba na meron tayong troubled hearts, lalo na ang banta ng kamatayan. Yung sinabi dito sa talatang ating napag-aralan, nag-lecture ang Panginoon ng Doctrine of the Holy Trinity, na inyong maunawaan ang iisang Diyos na may tatlong persona. At siya'y nag-utos that you must believe God. Manampalataya sa Diyos. In John 14:1. Kailangan ninyong maintindihan sa Biblia ang pahayag ng Diyos mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ang tunay na Diyos na iisa, na makapangyarihang mannilikha at nagsusustento sa lahat at ang nagbigay ng buhay at buhay na walang hanggang. Kailangan ninyong manampalataya, mayroong kaalaman, may pagsang-ayon, may pagtitiwala sa iisang Diyos na may tatlong persona. Kailangan ninyong maintindihan ang kanilang persona at ang gawa, lalo ng kaisa-isang anak ng Diyos na siyang sentro ng kasaysayan ng buong sanlibutan. Ang pagtutubos, kailangan ninyong maintindihan. Kailangan ninyong sumang-ayon, kailangan ninyong magtiwala, kailangan ninyong manampalataya. Paano inihanda ng Panginoon? Tinuruan sila na hindi ito ang buhay lamang. Meron akong hinahanda. Ako'y aalis. Pinaghahanda ko kayo ng paraiso, a better place, and the new heavens and the new earth. Babalik ako. At pag alis ko, hindi kayo orphans. Ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo ay inyong helper. Laban kay Satanas, laban sa sanlibutan, hindi ka nag-iisa. Paano inihanda ng Panginoon? Sinabi sa kanila, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa akin. Paano hinanda ng Panginoon? Sinabihan siya na kailangan ninyong manatili sa akin kung paano ang branches ay nananatili sa puno, kung paano kayo mabubuhay, kung paano kayo magbubunga. I am the true vine, and you are the branches. You must stay at all time. Paano hinanda ng Panginoon? Binigyan sila ng assurance ng inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Hindi ito kagalakan ng sanlibutan. Ito'y kagalakan ng pakikiisa nyo sa Diyos na Trinidad. At hindi ngayon lamang, ito'y pangwalang hanggang. Paano niya hinanda ang kanyang mga alagad na minamahal? Binigyan sila ng assurance na mapagtatagumpayan ninyo ang sanlibutan at si Satanas. Dahil sa akin na nagtagumpay, laban kay Satanas,
laban sa sanlibutan. At sa kahulihan, ang panalangin ng Panginoon na narinig ng kanyang mga alagad upang makita nila ang puso ng kanilang Panginoon na siyang naririnig natin ngayon dito sa banal na kasulatan. Ito'y tinawag na Christ High Priestly Prayer ng John chapter 17. Sanabi ni Brian Russell na aking pinaka-reference dito sa sermon na ito, si Brian Russell, ang kanyang aklat na The Greatest Prayer Ever Prayed. Maraming mga title ang ginamit ng mga ngaral dito: Consecration Prayer, the Prayer of Consecration, the Prayer of Departing Redeemer, the Farewell Prayer, the Sage's Prayer, the Final Prayer of Jesus, Jesus prays for His disciples, the High Priestly Prayer, the Last Discourse, o bahagi ng farewell study. At gusto kong sabihin, this is the real Lord's Prayer of the Lord and Savior Jesus Christ. So sinabi ni Brian Russell sa kanyang aklat na ito, kung ang John chapter 1 patungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos, at ang John chapter 3 na kung saan ay maaaring born again ang isang makasalanang tao, kung yan ay kumpara mo sa matataas na bundok na tinawag na the Himalayas mountains, mga matataas na bundok. Pero para sa akin, sabi niya, of all chapters in the gospel, I believe that John 17 stands out as Mount Everest, ang pinakamataas na bahagi ng Biblia sa Ebanghelyo ay ang John 17. Itong ating pag-aaralan, isa sa mga dakilang tao ng Diyos na great leader of Protestant Reformation sa Scotland, si John Knox. Nung siya'y malapit ng mamatay, ay sinabi niya sa kanyang asawa, "Pakibasa mo nga sa akin ng John 17. At habang binabasa ng kanyang asawa ang John 17, siya'y namatay at sumama na sa Panginoong Hesukristo sa langit ng may kapayapaan. Maraming mga dakilang pastor at mga ngaral ang nangaral dito ng maraming beses. Si George Newton ng 17th century, 56 sermons sa 26 verses ng John 17. Noong 17th century, 45 sermon yung ginawa ni Thomas Manton. Noong 19th century ay si Marcus Rainsford, 41 sermons. And in 20th century, si Dr. Martin Lloyd-Jones, 41 sermons. For me, 3 sermons lang ang ating gagawin. At hahatiin natin to sa buwan na ito sa natural division ng John 17. Ang una ay verses 1 to 5. Prayer of Jesus for Himself. Panalangin ng Panginoon sa kanyang sarili. And then, beginning verse 6 to verse 19, yung panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad na apostol, disciples, apostles. And then finally, in verses 20 to 26, yung panalangin niya sa lahat ng kanyang mga alagad, sa lahat ng panahon, hanggang sa katapusan. At kasama tayo dito sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. And so today, let's read again verses 1 to 5. Itong banal na salita ng Diyos. John 17, 1 to 5. Nang masabi na ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yang binigyan mo siya ng awtoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggang ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggang, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sapagkat tatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Nang kalawalhati ang aking tinaglay
sa harapan mo bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Ito po ang banal na salita ng Diyos. At tingnan ninyo ang banal na salita ng Diyos. May salita dyan na paulit-ulit na binanggit. Yung salitang glory, glorify, luwalhatiin 5 times, verses 1, 4, and 5. 2 beses binanggit ang otoridad niya sa lahat ng laman. 2 beses binanggit ang buhay na walang hanggang. Dito sa panalangin ng ating Panginoon, bago siya mamatay, bago niya tanggapin ang nilang puot ng tao, kundi ang puot ng kanyang Ama, gusto niyang bigyan ng kaaliwan ng kanyang mga alagad sa lahat ng trouble dito sa buhay. Gusto niyang marinig ang panalangin ito upang tayo din ay matuto na ang Diyos ang siyang tagapamahala sa lahat ng panahon, siyang soberano, siyang makapangyarihan sa lahat. At ang ating Panginoon ay merong napakalapit, intimate na relasyon sa kanyang Ama magmula pa sa walang hanggang. At sa kanyang pagpunta sa planet na ito ay na-interrupt, subalit hindi na putol ang kanilang intimacy. Sapagkat siya'y tunay na Diyos. Ang ating Panginoon ay nagpapahayag dito sa panalangin ng courage, ng katapangan, na harapin ang kamatayan na dulot ng kasalanan. Napakita ng panalangin na ito ang pagpapasakop ng kababaang loob sa ating minamahal na Diyos na unang nagmamahal sa atin. Pinapakita dito na hindi tayo ang sentro, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos na dapat nating gawin sa ating buhay. Ang mensahe dito, mga kapatid ko, mga kaibigan, this is infallible Word of God, eternal Word of God. Praise the Lord, you're still alive. Praise the Lord, mayroon ka pang tainga. In His schedule, mawawala yan lahat. And the message today is this: Christ's overarching mission is to glorify God the Father by glorifying Him as God the Son in His atoning death on the cross in behalf of His people, whose main purpose in life and in death is to glorify God and enjoy Him forever. Yan ang pinakamisyon ng ating Panginoong Hesukristo, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagluluwalhati niya sa Kanya bilang Diyos Anak sa Kanyang kamatayan na atonement, pantubos, kahalili sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa Kanyang mga tao na ang pinakalayunin sa buhay dapat at sa kamatayan man ay magbigay ng luwalhati sa Diyos at magalak sa Kanya ngayon at magpakailanman. Sinabi ng dakilang reformer na si Martin Luther, this is truly beyond measure, a warm and hearty prayer. He opens the depths of his heart, both in reverence to us and to his Father, and he pours them all out. It is so deep, it's so rich, it's so wide, no one can fathom it. Napakalalim ng pag-ibig ng puso niya. Kahit paano sana ating makita sa kanyang pahayag sa Biblia. Another commentary, Mark Johnston, sinabi niya, it was offered on the eve of the greatest event of history. It is found in conjunction with the greatest message ever heard in history. And its contents involve the greatest experience that history can ever provide. And furthermore, every sentence within the prayer
is bound up with the honor and glory of God. Nawa maging pagpapala sa atin itong mahalagang panalangin ng Panginoon bago siya mamatay para sa atin ng mga tao niya. At gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, dito yung pinaka-content ng panalangin niya sa verses 1 to 5, na panalangin niya para sa kanyang sarili. Remember, siya ang ating representative. Remember, siya ang the sent one para sa ating ikatutubos. Laban kay Satanas, laban sa sanlibutan, laban sa impyerno, laban sa puot ng Diyos. The first is yung kalawalatian ni Jesucristo na ating Panginoon. Kalawalatian ni Kristo. Number 2, yung kaloob ni Kristo ng buhay na walang hanggang. Kalawalatian, kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. And the first ay yung kalawalatian ng ating Panginoong Jesucristo na sa kalawalatian ng Ama, naluluwalhati ang Panginoon. And remember kung anong ibig sabihin nitong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang kanyang mga salita nang sinabi na ni Jesus ang bagay na ito, tumingala siya sa langit. At sinabi, Ama, kailangan nating himay-himayin ang kanyang mga binanggit dito sapagkat tinawag niya ang Diyos na dakila sa lahat, Ama. Siya na anak ng Diyos. Kumbaga sa atin, Daddy, Dad, ano bang tawag mo na pinaka-sweet sa iyong Ama? Tinuruan naming anak na tawagin akong tatay dahil mahirap lang naman kami. Eh ginawa pa rin Dad o Daddy. It's okay, siguro yun ang pinaka-sweet sa kanya. Itong salita ng pagtawag niya ay napaka-sweet, deep, intimate na pag-ibig ng Diyos Anak sa kanyang Ama. Imagine mo, yung sangkalangitan na siya'y sinasamba ng mga perpektong mga anghel sa sangkalangitan. Walang kasalanan ni anuman, alam natin sa planet Earth. Hindi nila naranasang maghiwalay. Pero hindi nawala ang closeness nila kahit na may misyon na importante para luwalhatiin ang kanyang pangalan dito sa mga taong nagrebelde sa kanya, bumagsak sa kanya, sa kanyang kautusan, na nararapat mamatay at nararapat na itapon ng walang hanggang. Yan ang nararapat sa iyo. Yan ang nararapat sa akin. Pero sa kanilang walang hanggang kasunduan ng mission possible. At sa pagdating ng oras, the hour has come. The hour. Mahalaga po itong salita. Ang oras ko ay dumating. Maraming mga talata sa Biblia, John chapter 2, verse 4, 7, verse 6, verse 8:30 and 8:20, na nagsasabi, hindi pa dumating ang kanyang oras. Pero ngayon, sinasabi niya, dumating na ang oras. At tinutukan niya dito ang pinaka-unthinkable, na siya'y magdadala ng ating kasalanan at babagsakan ng kapuotan ng kabanal-banalang Diyos na kanyang sariling Ama. Dumating na ang oras. Kaya sa Garden of Gethsemane, di ba't nalangin siya, kung maaari lang ay hindi na ako dadaan. Dito hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Pagkatapos na siya'y mamatay at muling mabuhay,
at sa kanyang patuloy na gawain sa sa Book of Acts, sa Day of Pentecost. Si Pedro ay nangaral sa Acts 2 and verse 23, itong tao na ito na inyong pinapatay sa krus ng Kalbaryo, ito ay walang hanggang layunin at plano ng Diyos na inyong pinapatay ng mga ungodly men. You are responsible sa iyong kasalanan. Pero ito ay mula sa walang hanggang na puso ng Diyos na tayo ay maligtas at walang iba kundi ang harapin ang dumating na oras ng kanyang kamatayan. Sapagat siya ang tinawag na Messiah, the Sent One, sinugo ng Ama, walang iba. So itong panalangin na ito sa gitna ng nakaambang kamatayan, sa pinakamasamang naimbento ng tao ng pagpatay ng mga Roman soldier. Mas matindi dito at unthinkable ang mamatay sa kamay ng kanyang sariling ama. Subalit nais niya na luwalatiin siya dito sa naghihintay na kamatayan upang maluwalhati niya ang kanyang ama. Ang kaluwalhatian dito ay patungkol sa mga manifestations ng perfection ng Diyos sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay marunong. Ito ang katangian ng Diyos na hindi nakikita ng tao sa kanyang anak ng Panginoong Hesukristo at sa kalikasan, subalit yung essential being ng Diyos ay invisible and incomprehensible. Yan sinabi ni Juan, chapter 1, verse 18, walang sino man nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kumbaga sa sinag ng araw ay nakikita natin ang sinag ng araw, pero yung essential na kalagayan ng araw ay hindi natin ito makikita. So ganun ang Diyos. Subalit kay Hesukristo, nakita natin ang kaluwalhatian. Sinabi ni Pablo sa Aklat ng Korinto, sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. So ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo ay makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos Anak at ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya hindi dito makikita ang self-centeredness ng Panginoon sapagkat ang nais niya ay yung kaluwalhatian ng kanyang Ama, sa kanyang kaluwalhatian. At remember this, mamamatay siya para sa mga tao niya. At kung ikay mananampalataya, connected ka sa panalangin na ito ng kaluwalhatian. Ang panalangin niya dito ay patungkol sa kanyang gagawin na bilang kapalit na dapat tayo na bagsakan ng kapuotan, dapat tayo ang siyang parusahan, dapat tayo ang tumanggap ng puot ng Diyos, pero siya ang substitutionary, siya ang ransom, siya ang kapalit, siya ang magbibigay ng pag-alis ng puot ng Diyos, propitiation, upang tayo ay mapatawad at tanggapin ng kabanal-banal ng Diyos. Ito ang kaluwalhatian na nais niyang ipakita doon sa lugar ng mga bundok, doon sa Kalbaryo. Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang siya'y magbigay luwalhati sa iyo. Kumbaga sinasabi ng Panginoon dito, O Ama, tulungan mo ko dalhin ang sumpa para sa mundo ng kasalanan.
Tulungan mo ko na hindi panghinaan dito sa terribleng kadiliman at kahirapan ng darkness and agony na ako iyong iiwanan. At sa kanila na magtitiwala sa sakripisyong aking gagawin. Tuwalatiin mo ang iyong anak. At pagkatapos ay siyang buhayin at bumalik sa kanyang kinalalagyan. Kaya pinapakita din sa panalangin ito ng paglaluwalhati, hindi lang yung kanyang penal substitutionary, yung kanyang kamatayan nakahalili, kundi yung kanyang muli ding pagkabuhay, ang pagtatagumpay niya laban sa kamatayan, laban kay Satanas. At siya ay umupo sa kanan kamay ng Diyos. Ito ang paglaluwalhati na kanyang hinihiling sapagkat maluluwalhati ang Ama. At tayo'y connected dito upang tayo'y mapatawad, upang tayo'y matubos. At ang connection nan ay maluwalhati din natin ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. So nakasentro siya sa kaluwalhatian, hindi sa kanyang sarili. At ang pamantayan ng panalangin nito, ang ground. Tingnan nyo sa verse 5, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapon mo bago nagkaroon ng sanlibutan, bago pa nilikha ang planet Earth at lahat ng universe. Na ando na ang aking kaluwalhatian na kasama mo. John 1 and verse 1. Sa simula ay salita. Salita kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Ito ang pamantayan, ito ang ground ng panalangin ng Panginoon, ng kaluwalhatian niya sapagkat ito ay kaluwalhatian na mula pa sa walang hanggang at ngayon ay nais niyang i-display doon sa Kalbaryo sa pagtutubos ng kasalanan ng kanyang mga tao. Sabi ng Panginoon dito, o luwalhatiin mo ang iyong anak na nakabase sa plano mula sa walang hanggang. O aming, o aking Ama, para sa iyong kaluwalhatian. So, sa mga maraming nakikinig patungkol sa pangangaral ng kaligtasan, bihira siguro ang makita mo ang kaligtasan na nakakonekta sa walang hanggang layunin ng Diyos. Baka ikaw ay guilty diyan sa iyong kaligtasan na lagi mo na lang iniisip yung iyong sariling kasiyahan lang. Nung ikay naligtas, ako'y masayang tunay at yun lang gusto mo, masaya ka lang. At yan ang maraming naririnig sa maraming iglesia, sa mga health and wealth gospel. Pero maaaring guilty rin tayo dyan kahit na tayo ay umahawak ng doktrina, ng biyaya ng Diyos. Baka sa pagpunta mo sa iglesia, ang nais mo ay mapaganda ang iyong feelings, ang iyong emotion. Sa pagharap kung anong nangyayari sa iyong sirkumstansya, hindi mo ma-connect ng kaligtasang ito ay nakasentro sa Diyos na naglayon mula sa walang hanggang, nang sa ganon, siya'y maluwalhati, nang sa ganon, maluwalhati mo ang iyong Panginoon. Kailangan nating magbago. Sa pagpunta natin sa church na ito, sana maawa ang Panginoon, matanggal na itong virus na ito at tayo ma-revive. At sa revival, mawala o mabawasan ang pagiging self-centered natin pagdating sa usapin ng salvation, ng kaligtasan na regalo, biyaya lamang ng ating Diyos. Sa kaligtasang ito ay hina-highlight dito ang mga pamamaraan din sa kanyang panalangin upang higit na sumulong, mag-advance ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa mundo na bumagsak sa kasalanan, sapagkat sa panalangin ng Panginoon na luwalhatiin siya para maluwalhati ang Diyos Ama na nagsugo sa Kanya sa ikatutubos ng ating mga kasalanan.
ng ating kapatawaran, ng buhay na walang hanggang. Ipinapakita doon sa Kalbaryo ang hustisya at ang pagiging matuwid ng Diyos. Hindi niya po pwedeng baliwalain ang kasalanan, hindi pwedeng magaanglang ang kasalanan. Kailangan niyang patayin ang kanyang sariling anak upang mapatawad, mawala, mabura ang iyong kasalanan. Ang laking kaibahan nito sa ating pananaw pagdating sa kasalanan. Parang okay lang. Lalo na kung ang konsyensya, kumbaga sa kalyo, wala nang pakiramdam. Hindi sa Diyos. Hindi niya po pwedeng idalhin doon sa ilalim ang mga basura. Hindi maaari. Sapagkat siya ayon sa Habakkuk 1 and verse 3, "You are of purer eyes to behold evil and cannot look on wickedness." Sana makita mo ang kasalanan ay kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, maliit, malaki, ay kamatayan. Nakikita yon sa Kalbaryo, ang kalawalatian niya na just and righteous. Pinapakita din dito ang kahabagan ng Diyos na imbis na i-wipe out tayo, imbis na tayo pahirapan niya, imbis na tayo bagsakan ng kapuotan niya, ginawa niya yon sa kanyang anak. Hindi ba yon ay habag? Naawa siya sa iyo, naawa siya sa akin. Yun ang kalawalatian niya na makita ng sanlibutan. Ang kalawalatian ng Diyos ng kanyang kahabagan. Inapakita sa Kalbaryo ang karunungan ng Diyos. Paano ako na true and true, makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Walang bahagi, totally depraved. Walang bahagi ng aking pagkatao na hindi nabahiran ng kasalanan. Ngunit sa karunungan ng Diyos, sa kanyang kahabagan, tayo na walang magagawa ng tanging kontribusyon na kasalanan. Na-highlight dito ang doktrina ng biyaya. Na ang kaligtasan ay sa Diyos at sa Diyos lamang. At ito ay biyaya lamang. For by grace, you have been saved. Mga kaibigan, hindi ka maliligtas sa anumang gawa mo, anumang relihiyon, anumang pagtulong ngayong pandemic sa mga biktima ng bagyo, biktima ng coronavirus. That's good. Pero hindi yan makakapagligtas. Hindi ka maliligtas sa anumang paraan, sa anumang tao, anumang anghel, anumang santo. Wala. Sapagkat dineklara ng Diyos, walang matuwid. Romans 3:10, walang matuwid. Wala. Kahit isa. Kaya ito'y panawagan sa iyo. Sa panalangin ng Panginoon, makita mo ang kalawalatian ng Diyos na may hustisya, na may katuwiran, na may kaawaan. At nais niya na makita yon. Makita mo yon. Yung karunungan ng Diyos na pwede ka talagang mapatawad ngayon. Bago mahuli ang lahat. Praise the Lord, yung anak ni Pastor Tim Chalice, biglang bumagsak. At pwedeng mangyari sa iyo na aktibo ka, ang dami mong plano, ang dami mong gagawin, ang dami mong mga listahan, yung iyong mga plano, puno na yon the whole year through. And then bigla kang bumagsak. That's the end. If you are not saved, kung hindi nakita yung kalawalatian ng Diyos, hindi mo na makikita forever. Now, itong panalangin ng Panginoon, panalangin din sa iyo na naririnig ngayon, na makita mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, for God so loved this rebel world, ang mundo na rebelde sa Kanya, na self-centered sa kanyang sariling mga kaisipan at pamumuhay. Ganun pa man, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikay matubos. Si Martin Lloyd-Jones na nagsabi, "It is there, you see, He
love of God in that He sent the Son of His love, the only begotten Son into this cruel, sinful world, and He placed your sins and mine upon Him on the cross in such a way that at moment of Father and Son were separated, and the Son cried out, my God, why hast thou forsaken me?" When I believe that that is possible within the Father heart of God, then I cannot believe the doctrine of impossibility of God or the idea that He is not subject to suffering. I say that God in His love suffered in His Son. And it is there I see the marvelous love of God displayed. Ang Diyos Ama din ay naghirap sa paghihirap ng Kanyang anak, kaisa-isang anak. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, sa akin. Dinidisplay din dito ang Kanyang kapangyarihan laban kay Satanas. Sa pagtatagumpay niya, Hebrews 2 verse 14 to 15, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi, laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkakaalipin. I-display ng Diyos ang kalawalatian niya ng kanyang kapangyarihan sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y maibsan o maalis ang katatakutan sa kalaban ng instrumenta'y kamatayan. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, because you, my good shepherd, art with me. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Binigay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ikaw ba ay tupa ng Diyos? Nakikita mo ba ang kalawalatian ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo na display niya sa Kalbaryo, alang-alang sa ating ikatutubos, alang-alang sa paglipat natin sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, alang-alang sa kanyang inihandang paraiso para sa atin, kasama niya magpakailanman. Kung totoo yan, nakikinig ka sa Kanya. Ano man ang karanasan, sinabi niya, John 10:27 to 30, pinapakinggan ng aking tupa, ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggang at kailanman ay hindi sila mapapahamak, hindi sila aagawin ng sino man. Sa aking kamay ang ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. So, meron tayong confidence, meron tayong katuwang, meron tayong pag-asa sa lahat ng kaaway ng ating kaluluwa, maging kamatayan man, sapagkat ang Panginoon ay nanalangin, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak, upang luwalatiin ka ng anak. At sinagot ito ng mabuting Ama sa langit na Ama din natin, dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang bahagi nito, yung kalooban ni Kristo. Yung kanyang kaloob ng buhay na walang hanggang. Verse 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggang, lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito, verse 3, ang buhay na walang hanggang na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At si Hesukristo na yung sinugo, nilawalhati kita sa lupa at pagkatapos kong gawain, ibinigay mo sa akin. Pagkatapos ko
ng gawaing ibinigay mo sa akin. Isa sa mahirap na bahagi dito yung otoridad niya sa lahat ng laman. Sa totoo naman, ang ating Panginoon ay tunay na Diyos na manglilikha ng lahat. At sa kanyang pagtupad ng kanyang misyon sa lupa, sa kalawalatian ng Ama, sa kaligtasan ng kanyang mga tao, siya'y idiniklara na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung kaya't sa awit ni Isaac Watts na joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. Yung ating Panginoong Hesukristo ay tunay na hari ng mga hari na dapat tayong yumukod sa Kanya at siya'y tanggapin. Subalit, itong panalangin ng Panginoon ay connected sa mga ibinigay mo sa Kanya sa makatwid. Meron ditong particularity sa Kanyang panalangin na sa loob ng ilang bilyong tao na nabuhay sa buong daigdig, sa buong mundo na ito, sa planet Earth na ito, meron siyang particular na ibinigay ang Ama sa Anak. Siyang kanyang particular na panalangin. At maraming bahagi sa pagtuturo ng Biblia na meron siyang tao na pinili kagaya sa Ephesians 1 bago pa itinatag ang sanlibutan. Ito ay kanyang karapatan sapagkat siya ang Diyos na soberano sa lahat. At kung ika'y mananampalataya, hindi ka karapat-dapat, subalit sa kanyang kaawaan, ika'y kanyang pinili upang maging mga banal na tao ng Diyos na nagbibigay ng luwalhati sa Kanya sa buhay na ito at maging sa kamatayan. Gusto kong bigyan ng diin dito yung buhay na walang hanggang na sinabi sa panalangin ng Panginoong Hesukristo. Sa buong Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, ay napakarami ng pagtuturo sa eternal life, buhay na walang hanggang. At ito'y maaaring makamtan ng taong makasalanan. Gaano man karumi ikaw at gaano mang paglabag sa batas ng Diyos, makikita mo sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang otoridad sa pagbibigay ng buhay na walang hanggang. So ngayon, tatlong tanong. Ano? Paano? Gaano? Unang tanong, ano ang ibig sabihin, essence ng eternal life? Ito ba yung kaisipan ng marami na walang hanggang buhay, walang katapusan, eternal, forever, walang hanggang? Yun lang ba ang idea ng marami? Baka ikaw ay idea mo lang, pagka ako'y namatay, okay naman dahil walang hanggang na yon. Isang banday totoo naman talaga na walang hanggang. Pero ang hindi mananampalataya na rebelde hanggang sa mamatay ay meron ding forever. May forever ka, mga kaibigan na nakikinig sa akin dito. Kung wala ka kay Kristo, may relihiyon ka, pero wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos na siyang panalangin ng Panginoon dito. Nananawagan siya sa iyo, kailangan mo na makita ito ngayon na may forever ka. Kasama mo ang dyablo, ang lahat ng rebelde sa apoy na unlimited. That's forever. Nananawagan ako sa inyo, tumigil ka. Stop, look, and listen, or else you will die. Now is the day of grace. Gusto niya makita mo na merong forever na kasama niya sa langit. Hindi lang walang hanggang, walang katapusan, eternal, kundi yung focus ay yung quality ng buhay. Kagaya ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang kadakilaan. Yan ang nais na ipakita sa atin dito. Yung quality ng buhay na ganap sa pag-ibig, ganap sa kabanalan, ganap sa kagalakan, ganap sa kapayapaan, ganap sa lahat na intention at design ng Diyos sa mga tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Yan ang nais niya.
At maaari mo itong makamtan. At mga kapatid, ito'y atin ang nakamtan. Sinimulan na ito ng Diyos. At tuloy-tuloy niya itong ginagawa sa atin upang maihanda tayo sa bagong lugar ng matuwid lamang ang mananahan, where righteousness dwell. At patuloy siyang nanawagan, makibahagi kayo dito sa buhay na walang hanggang, na inaalok niya. Kaya ang buhay na walang hanggan, ito ay buhay ng Diyos actually. Buhay ng banal na Diyos sa kanyang kalawalatian, sa buhay ng taong makasalanan na pinatawad na inangkin niyang anak. I think si Escobar na nagsabi, the life of God in the soul of man. Yung buhay ng Diyos sa atin na makasalanan, subalit kanyang kinahabagan. At patuloy niyang binabago itong ating nasira, na distort na pag-ibig, kabanalan, kagalakan, kapayapaan, kaganapan. Subalit kay Kristo, maaari ito na mabago. Sabihin ko sa inyo bilang babala, kung wala kang buhay na walang hanggang, sinabi sa Efeso 2:1-3, mananatili kang patay, hiwalay sa Diyos, ikay mananatili na pasaway. Kung yan ang buhay mo ngayon, yan ay forever mong gagawin na pasaway sa kalooban ng kabanal-banalang Diyos. At ikaw ay anak ng kapuotan, mananatili kang ganyan. Kung wala kang buhay na walang hanggang. Romans 1:18, kahit na nakikita nilang kalawalatian ng Diyos sa creation, nakikita niyang kalawalatian ng Diyos sa new creation, sa mga tao ng Diyos, hindi siya nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya babagsakan sila ng kapuotan ng Diyos. Romans 2:5-11, nag-iipon ka, nag-iipon ka, nag-iipon ka, nag-iipon ka. Kita mo ang bulkan na sama ng ipon, na lava at apoy, at biglang sumasabog. Ang kapuotan ng Diyos, isang araw ay ibabagsak sa iyo. Ito ang kapalaran ng lahat ng anak ni Adan at mga mananampalataya, yan ang ating kalagayan. Subalit nahabag ang Diyos na maging kabahagi tayo ng kanyang kalawalatian. Kaya dapat nating siyang purihin. Dapat nating siyang pasalamatan sa kanyang kahabagan. So paano? Itong panalangin ng Panginoon na ikay lumapit sa Kanya at makilala mo siya. Yung salitang makilala, ginamit yan sa Genesis 4:1, na mag-asawa, si Adan, si Eva. At ito ang totoo sa buhay na mag-asawa, na meron silang kaisahan, and they become one. Magkakasal ako ngayong December, at meron akong pinayuhan na ito ang turo ng Biblia, na kayo, isang lalaki at isang babae, magiging isa at i-display nyo ang relation ng Diyos sa kanyang iglesia. And they become one. Kagaya ng iglesia na ikakasal sa Panginoon, ganyan ang babae sa lalaking ikakasal. That they may know God. Magkaroon ka ng hindi lang head knowledge, kundi malapit na relasyon sa Kanya. Yan ang buhay na walang hanggang. Na makilala mo siya, magkaroon ka ng intimate na relasyon sa Kanya. Kumusta ka, kapatid, kaibigan? Ano ang kalagayan ng ating intimacy sa harap ng Panginoon? Lalo na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng ligalig, sa panahon ng banta ng kamatayan, masusubok ang ating pagkamalapit na relasyon sa ating Panginoon. At ito'y panawagan ng ating paunlarin ang ating relasyon sa Kanya. Siyang ating kailangan sa panahon ng mga trahedya, ng mga pagsubok ng buhay. Gustong ipakita dito, specifically, na yung makilala ang kanyang sinugo na anak na ating Panginoong Hesukristo, sinugo ng Ama sa isang misyon ng pagtutubos. Siya na tunay na Diyos at tunay na tao. Siya na nagpakita ng pagsunod sa batas ng Diyos. Tinupad niya ang kautusan ng Diyos na walang sino man ang nakatupad. Yung kanyang banal na pamumuhay, yung kanyang pagpapasakop, yung kanyang pagtitiwala, siya ang ating representative. Makilala mo siya ng mas malapit at mas malalim.
At ang kanyang ginawang sakripisyo ay hindi lamang ito kamatayan ng sinumang tao doon sa Kalbaryo, sa kamay ng mga sundalong Romano. Ito'y nasa kamay ng kabanal-banalang Diyos na magpaparusa sa lahat ng mga rebelde sa Kanya. Subalit inako ni Jesus upang tayo'y maligtas at magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggang na may malapit na relasyon sa Kanya. At gaano na i-display dito? Ang buhay na walang hanggang ay pinagkakalob ng Panginoon na siyang may otoridad. Nakikita ito sa pagbabago. Remember, tayo galing sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Anak ng Diablo, ngayon ay anak ng Diyos. Tayo ay hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay nasa kaharian ng Diyos na kanyang sinimulan na tayo itinuwid, justified by faith, at tayo patuloy niya progressive na kabanalan sa ating paglakad sa buhay. Ginagamit niya ang lahat at iba't ibang karanasan upang tayo pakabanalin nang sa ganon ang tunay na ginto, kumbaga maalis ang mga dross at matira ang tunay, genuine na pananampalataya sa Kanya. Tayo'y binabago niya sapagkat tayo ay nakaranas ng kalawalatian ng Diyos kay Kristo, siyang kalawalatian ng Ama. At ang lahat ng ito ay biyaya lamang ng ating Panginoon. So nais niya na maging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang karakter. Tayo na mga karapat-dapat sa hell forever. Gusto ko na banggitin yung binanggit ni Brian Russell dito, yung kwento ni Hudson Taylor na founder ng China Inland Mission na naging OMF, Overseas Missionary Fellowship. Siya ay lumaki sa isang Christian parents. Mga magulang na nagmamahal sa Panginoon, sumasambang regular sa Panginoon. Lumaki siya na ganyan. At gusto kong kausapin kayo ng mga lumaki dyan. Huwag mong tingnan na negatibo yan. Tingnan mo ang kahabagan, biyaya ng Panginoon sa iyo na hindi binigay sa napakaraming milyong bata sa buong daigdig. Ganon siya. Wala siyang pagpupuri, pagpapasalamat na siya'y lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Tuloy lang sa pag-aaral, pagtrabaho. Minsan, nung siya'y nagbakasyon galing sa trabaho, wala siyang magawa. Maraming books ang kanyang parents. Kumuha siya ng book. Wala siyang nakitang nag-interest sa kanya. Siguro, puro theological books. Walang interest. May nakita siya mga tracts, yung mga maliliit na babasahin. Yun na lang ang kanyang kinuha. Para pag hindi niya gusto, halimbawa, medyo lumalim na ang tour, masyadong pointed na sa kasalanan, bibitawan niya na lang ng ganun. Pero sa providensya ng Diyos, yung tracts na yon na maliit lamang, ginamit ng Panginoon at sa kanyang salita, sinabi niya, I was struck with the praise, the finished work of Christ. At sinabi niya, ano tong finished work? Ano tong tinapos na gawain ng Panginoon? At siya na rin ang sumagot sa kanyang sarili. Sinabi niya, a full and perfect atonement and satisfaction for sin. The debt was paid by this substitute. In the word of John, Christ died for our sin, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And then came the thought, if the whole world was finished, and the whole debt was paid, what is there left for me to do? And with his dawned the joyful conviction as light flashed into my soul, and there was nothing in the world to be done but to fall down one's knees and accepting the Savior and His salvation, praise Him forevermore. And then siya'y lumuhod. Doon sa kung saan binasa niya yung maliit na babasahin. At siya'y naligtas. At siya'y naglingkod sa Panginoon. Ginamit ng makapangyarihan ng Panginoon na naglibigay luwalhati sa Kanya. May wrong appreciation, may tunay na pagbabago. May pagmamahal, may paglingkod, may katapatan, may pagdidisplay ng kalwalatian ng Diyos sa buhay
natin na kinahabagan niya. Maaari tayong magtanong sa ating mga sarili, napakalaki talaga ng epekto kapag iyong pinagbulay-bulay ang panalangin ng Panginoon sa kanyang ginawa sa Kalbaryo. Kailan? Kailan ka tumigil? Kailan ka nanahimik? At iyong bulay-bulayin ang panalangin ng Panginoon sa kanyang sarili, sa kanyang dinala na puot ng Diyos para sa iyo upang maligtas sa impyerno, maligtas kay Satanas, maligtas sa kamatayan, maligtas sa puot ng Diyos. Kailan ka tumigil? Work, 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 work until you die. Kahit sa ministry, nangyayari yan. Nangyayari sa aming mga pastor. Lalo na pag may pressure ng pagtuturo, ng Sunday school, ng Bible study, ng sermon, hindi halos makatulog, kaiisip. Siyempre, may counseling din, kailangan gawin. May mga gagawin dito sa church para maging orderly ang church. Kailangan din naming manahimik. Kayo din, ng mga membro, kailangan mong manahimik. Hindi puro ministry, paglilingkod sa CCM, paglilingkod dito, puro trabaho dito. Kailangan maging responsable. Dahil baka hindi na i-display ang kaluwalhatian ng Diyos. Pwede nating gawing personal, bagamat hindi nakapagliligtas ang ating panalangin na mag-glorify sa atin. Subalit, may katotohanan ito sa atin na mag-glorify ang Diyos, ang Panginoon, sa buhay natin, sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay natin, pagiging banal, pagiging tapat, pagiging matuwid. Saan man tayo inilagay ng Panginoon, anumang gawain ang binigay ng. Pero mangyayari yan kung titigil ka at magbubulay-bulay ka, at ikaw, kagaya nito, siya'y yumukod sa Panginoon. Alam ng Panginoon, kung ikaw ay nagbibigay luwalhati sa Kanya. Sa pagtatapos ko ay paalala sa atin ngayong November 8, noong 1895, natuklasan ni physicist Wilhelm Conrad Röntgen yung X-rays. Tama-tama dahil kagagaling ko lang sa Medicard for my APE at ako'y in X-ray at magandang balikan ang history na ito na accidentally pwede palang mapicturan yung makunan ng larawan yung sa loob ng ating laman. Kaya yun ang simula ng X-ray, although hindi agad nila nakita na pwede palang makapatay ang radiation ito. Nevertheless, ay napakalaking discovery ito hanggang ngayon para makita at least kung ano nangyayari sa ating hindi na nakita sa loob ng katawan. Hindi kailangan ng Panginoon ng X-ray. Hindi niya kailangan ng CCTV. Siya'y soberano sa lahat. Alam niya, mga kapatid ko, alam niya mga kaibigan namin, ang inyong eksaktong kalagayan. Kaya siya nanalangin dito at makikita natin sa mga susunod na panalangin niya ang puso na inilantad ng Panginoon na nais niya, kagaya niya, magbigay luwalhati tayo sa Kanya at magalak sa Kanya now and forevermore. Let's pray. Binibigay po namin lahat ng papuri at pagpapasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos. Tulungan mo kaming luwalhatiin ka, O Diyos, at makita ng tawang kaluwalhatian mo sa iyong kahabagan sa makasalanang kagaya namin. O dakilang Diyos, magligtas ka po ng aming mga kaibigan. Ngayon, ayon sa iyong mayamang biyaya, para sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.